Itinanggi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mga paratang ng ilang social media personalities, partikular na itong si Vincent Cunanan, kilala bilang Peebles, at hinamon itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim na umano sa hair follicle drug test upang tuldukan ang matagal ng usap-usapan tungkol sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot, bagay na una na ring itinanggi ng panig ng Malacanang. Sinabi ni Attorney Roque na naunawaan niya ang matinding pressure na nararanasan ng mga pro-Duterte vloggers tulad ni Cunanan na maaring dahilan ng pagbabago ng kanyang panig. Tinanggi rin ni Roque na siya ang nasa likod ng pagpapakalat ng tinatawag na pulburon video na isang video clip na nagpapakita ng umano'y paggamit ng cocaine. Aniya, isang pagkakataon lamang nagkita itong si Cunanan at si Roque sa isang rally sa Hong Kong at magkaibang lamesa pa sila nakaupo, kaya't imposible umano na marinig ni Cunanan ang anumang usapan ukol sa naturang issue at iba pa. Dagdag pa ni Roque kung siya ang nasa likod umano ng pagpapalaganap ng naturang deepfake video, mas pinagplanuhan at pinalawak pa niya ang distribusyon nito. Sinabi rin ng abogado na may nalalaman siyang 3 pang mga hindi na ilalabas na video na may kaugnayan pa rin sa kaparehong issue. Bilang tugon sa mga aligasyon, hinamon ito si Roque, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim na lamang sa hair follicle test na mas epektibo umano kaysa sa urine test sa pagtukoy ng paggamit ng droga. Anya, ang pinakamainam na pamamaraan para tapusin ang anumang usapin at kontrobersiya ay ang hair follicle test. Hindi urine test at hindi rin nagsisinungaling ang naturang proseso at hindi tulad ng urine na matagal ang bakas ng droga na natutukoy kung ito nga ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot kung sa pamamagitan ng buhok gagawin ang pagsusuri. Samantala, binanggit din ni Roque na may tila pattern ang pagsupil sa kanilang grupo kasama na ang pamilya Duterte. Anya, ang totoo ay hindi raw sila titigilan hanggat hindi nadudurog at ang nabubuwag ang kanilang grupo, kabilang na ang pumapabor sa panig ng mga Duterte. Ipinunto pa ng abogado ang mga kaganapan tulad na lamang ng pagsasampa ng kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagdawit ng kanyang asawa at kapatid sa issue ng iligal na droga bilang patunay ng umano'y sistematikong pag-atake sa kanya at sa kanilang hanay. Sa kabila naman ng mga ito, sinabi ni Roque na hindi niya balak na magsampa ng kaso laban kay Cunanan dahil sa pananaw niya, ang mga pahayag nito ay batay lamang sa opinyon at walang sapat na bigat upang ituring na maling testimonya ang ginawa nito doon sa Kongreso. Sa panig naman ng Malacanang ay hinamon na lang at hinimok nila si Roque na humarap sa pagdinig ng Kamara upang matuldukan na ang mga usapin na kinakaharap nito sa halip na patuloy na magtago sa ibayong dagat.